Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang Obispo Emerito ng Diocese ng Novaliches. Sa mapahag ng Panginoon, umayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid at kapanalig, sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating pagkakasala at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Naparito ka upang ipahayag sa amin ang pag-ibig ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang iligtas ang sangkatauhan sa trahedya ng kapahamakang walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Tinawagan mo sina Simon Pedro bilang mga mamalakaya ng mga tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo,
sama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at matnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang pinakamataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. Walang tigil silang ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at sa loob nito'y napuno ng usok. Sabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang baga ay idinikit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng kasalanan, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin. Ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
na handang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong ang pangako mo ay handa kong tupdin lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang payag na inyong tinanggap at nagisaligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo kung matatag kayong nanangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na hindi iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyong itong pinakamalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muli nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit ng 500 kapatid na nag-aatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kauli-uli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak na hindi kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandaan loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagalak ko ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin, at ito ang pinaniligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret.
pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kapanalig, magandang umaga po. Ngayon ay ang 5 linggo sa karaniwang panahon. At ang mga pagbasa sa linggong ito ay parang iisa ang pinupuntahan. Tayo ay binibigyan nagbibigay ang Diyos ng paraan para tayo'y kanyang tawagin. Sa unang pagbasa, kay Propeta Isaias, ang sinumang kaniyang tinatawag ay kaniyang ihahanda at lahat ng kailangan niya ay ibibigay sa kaniya. Ganyan tumawag ang Panginoon. Kailangan mong marunong kang magsalita, ibibigay. At yun ay pinakita ng Panginoon sa pagkanti ng isang baga sa labi ng propeta. At sa ganun, siya'y matutong magsalita. Mga minamahal ko mga kapatid, ganyan ang Panginoon kung tinatawag tayo. Ang lahat ng kailangan mo para magampanan mo ang iyong tungkulin sa anumang larangan ng pagtawag niya sa iyo, ibibigay po niya. Sa 2 pagbasa, sa unang sulat sa mga taga-Korinto, si San Pablo ay pinahayag niya na original ang kaniyang mensahe, ang kaniyang turo ay nanggaling sa Panginoon. At ito'y kanyang inisa-isa. At
iyon ay pinakita rin niya na isa rin siya sa mga tinawag. At ano ang palatandaan ng kaniyang kang pagtawag sa kanya ng Panginoon para maging tagapahasik ng salita ng Diyos, ang turo ng Diyos sa mga hindi Hudyo, sa lahat ng bansa. Ano ang kaniyang ginawa? Isa sa palatandaan ng isang orihinal na pinili ng Diyos ay nagpakita sa Kanya. Kaya ganyan din ang ginawa ng sa lahat ng mga apostoles. Nagpakita isa sa kanila si Jesus nung siya ay nabuhay na maguli. Ganyan din ang kanyang pananaw sa nangyari sa kanya. Noong siya ay noong magpakita sa kanya si Jesus nang pumunta siya para puksain at i-persecute ang mga Kristiyano. Nahulog siya. Mga minamahal ko mga kapatid, yung nakita niyang Panginoon, yan ay palatandaan na ako rin ay tinawag. Si San Pablo na tinawag na maging tagapag-asik ng mabuting balita maski na sa mga mga Hudyo, hindi sa mga Hudyo, sa mga estranghero, sa lahat ng mga tao ay binigyan niya ng pagkakataon na original talaga ang kaniyang pagturo sapagkat nakita rin niya ang si Jesus na nabuhay na maguli. Nabuhay. At ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, ang ebanghelyo natin, pinakita ay kung ikaw ay tinatawag, sa anumang larangan, ikaw, kailangan ang iyong buong-buo, ang iyong puso, ibigay mo ang lahat. At yan ang kahulugan ng kanyang hamon kay Simon Pedro. Pagkatapos ng isang buong magdamag na sila'y walang nahuli, sabi niya, palalim ka pa. Pumailalim ka. Mga minamahal kong mga kapatid, napakababaw ang ating pagka-Kristiyano kung minsan ang dali nating mawala ng pag-asa. At ang Panginoon nagsasabi, ang sinasabi is katulad ng sinabi niya sa mga apostoles, sa kanyang mga kaibigan, nung siya nabubuhay, eto, magpalalim kayo, wag lang kayo sa ibabaw. Maraming sa atin ang mababaw lang ang kanilang pagka-Kristiyano. Ang dali nilang tumuhiwalag, konting bagay, tumataliwag na at sila ay iniiwan, nang iiwan at mababaw ang kanilang pananampalataya. Mababaw ang kanilang pagka-Kristiyano. Konting pagsubok, parang wala ng pag-asa. Kaya yan din ang sinasabi ngayon sa sulat sa atin ng mga apostol sa kabila ng mga parang senyales na parang wala ang pag-asa ang ating bansa. At inisa-isa.
ganyan din. Pero hindi nang iiwan ng Panginoon, laging may pag-asa. At may pag-asa pa ba? Ayan ang mga pinakita ng ating mga obispo, ang mga paraan din na pinagpapakita na, oo, hindi lahat ay maganda sa ating bansa. Pero merong mga palatandaan na may pag-asa pa rin tayo. Halinawa, mga minamahal kong mga kapatid, na ang ating salbar natin ang ating mga kondisyon at sitwasyon sa ating bansa sa malaking pag-asa na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, sa araw na ito, sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, ang sinasabi ng mga obispo natin ay sa kabila ng mga parang palatandaan na parang walang pag-asa, mayroong mga pag-asa. Umasa tayo at huwag tayong bibitiw. At mga minamahal kong mga kapatid, tumingin lang tayo sa paligid. Asa umasa tayo na ang ating mga mamamayan ay gagamitin ang kanilang kaalaman sa pagpili ng maayos na na magdadala sa ating bayan. Mga minamahal kong mga kapatid, at ito ay isang palatandaan din na bigyan din natin, pahalagahan din natin, kahit na parang ang mga tao ay hindi marunong pumili, kahit na napakahirap nila, talagang tulong lamang ng gobyerno ang talagang bumubuhay sa kanila, lalo ng karamihan sa mga mahihirap. Ang palatandaan ng pag-asa ay andun pa rin. Gamitin ang tao ay may sariling pag-iisip. Kaya niyang mamili ng tama. At yan ay ating sandalan sa kabila ng lahat ng mga hindi mabuting nangyayari sa ating kapaligiran. Mga minamahal ko mga kapatid, may pag-asa. Lagi ang isang nagtitiwala kay Kristo. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa namabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa harap ng mabigat at palagiang pangangailangan sa mga pari, sa ating mga pamayanan,
pakumbaba nating idulog ang ating mga kahilingan sa Panginoong bukal ng lahat ng pagpapala. Ating itutugon, Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa buong simbahang Katolika na bangka ni Pedro, naway patuloy na mangaral si Jesus sa mga bansa, gaya ng siya'y nabubuhay pa rito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papang sumunod kay Simon Pedro mangisda na taga Galilea, naway magbunga ang kanyang misyong apostolika sa pamatnubay ni Jesus ang dakilang mamalakaya. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa mga pari at mga kasama nila sa kanilang misyon, naway maging masunurin sila sa turo ni Jesus at maging tapat sila sa kapakanan ng kanilang mga kawan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa mga nahihirang maging pari ng simbahan, naway malugod silang tumugon at magsumikap sa mabuting gawa hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga mamabatas at mga nanunungkulan, naway magkaroon sila ng lakas ng loob at talinong manguna sa pag-iingat at pagtatanggol sa buhay laban sa kultura ng kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng tao, naway kanilang igalang ang kabanalan ng buhay ng tao mula sa paglilirito hanggang kamatayan at tulungan ang lahat na nagsisikap sa ganitong pagpapalaga. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Panginoong Diyos, bukal na ang aming pag-asa at kaligtasan, patuloy mo kami pagkalooban ng maraming banal na katulong ni Jesus sa pagpapastol upang malugod at tapat ka naming mapaglingkuran. Sinasamo namin ito sa ngalan ng Panginoon naming si Jesus. Amen. Buhay pagmamahal, alak at inapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal ayon sa iyong tapat. Kami nag-aalay, alak at inapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at inapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Buhay pag-iisip,
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inaming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa handong Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo ay gunitain. Hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga palad ng mga tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ang tipunan ng pakikinabang. Ang Diyos ay pasalamatan sa pag-ibig niya sa tanan, pagkait inuming tunay na may dulot kasiyahan ang sa ati kanyang bigay. Panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. O walang bahid dungis na Birhen, ina ng awa, kalusugan ng may sakit, kanlungan ng mga makasalanan, taga-aliw ng mga nagdadalamhati. Alam mo ang aking mga gusto, ang aking mga problema, ang aking mga pagdurusa. Tumingin ka ng may awa sa akin. Sa pamamagitan ng paglitaw sa groto ng Lourdes, ikinalulugod mong gawin itong isang banal na santuaryo kung saan ibinibigay mo ang iyong mga pabor at marami ng mga nagdurusa ang nakakuha ng lunas sa kanilang mga kahinaan, kapwa espiritual at pisikal. Ako ay pumarito ng may buong pagtitiwala upang makiusap sa iyong pamamagitan. Kunin mo, o mapagmahal na ina,
ang pagbigay ng aking mga kahilingan sa pamamagitan ng pasasalamat sa iyong mga pabor. Sisikapin kong tularan ang iyong mga halimbawa upang balang araw ay makahati ako sa iyong kaluwalhatian at pagpalain ka sa kawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Ama namin na pagmahal sa pagkait inamin, pagkakaisa ang ibinibigay. Kami nilob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Iadya nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Amen. Amen. Ibayan nawa ang inyong tibayan niya nawa ang inyong pananampalataya at ibayuhin ang inyong sigla para sa lalong masigasig na paglilingkod sa ating pamayanan. Amen. Tulungan niya nawa kayo sa inyong mga pagsisikap at gantimpalaan kayo sa mabuti ninyong gawa sa lahat. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Humayo na ang bayan ng Diyos, biyaya't ibahagi, lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,